Hi mga B! Ito na yung araw na malapit na naming makita si baby. Bago nga niyan, umaga pa lang ay sinabi na ng OB ko na bumalik kami ng gabi kasi i-induce labor na daw ako. May mga kinukonsider kasi kaming sitwasyon at kailangang umuwi ni Cupboards ng Pinas. Hindi naman daw ako pwedeng manganak kapag wala dito si Cupboards kasi may mga pipirmahan pa nga daw siya. Kaya kinagabihan nga niyan ay pinabalik na nga kami ng ospital. Ito na nga yung time na sinaksakan na ako ng pampa-induce. Nakakangiti pa nga ako dyan kasi wala pa nga ako nararamdamang sakit niyan. Todo exercise na nga din ako niyan at lakad na ako ng lakad. Malaki nga daw kasi si baby at baka mahirapan nga din akong manganak. Pero ng mga oras nito, sabi ng OP ko, i-observe nga daw muna nila ako kung kaya ko nga daw mag-normal or isi-CS nga daw ako. Kasi nga daw malaki si baby at maliit nga ako at baka hindi ko nga daw kayanin i-normal. Pero ng mga oras na yan, iniisip ko na sana nga normal at hindi na ako ma-CS. Medyo marami na nga ding dugo na lumalabas sa akin yan. Pero wala pa nga akong nararamdaman na sakit. Ito nga at nagawa ko pa ngang mag-tour. Kasama ko nga pala sa hospital yung ate ko tsaka si Cupboards. Pinatulog ko na nga lang muna sila kasi nga wala pa silang tulog simula kagabi. Ito nga yung private room na binayaran namin. Kasama na ito sa package na binayaran namin dito sa hospital. Medyo may kamahalan nga pero worth it naman kasi maasikaso naman ang mga staff dito. All throughout talaga ay aasikasuhin kanila. Tsaka maganda din ang pwesto nitong kwarto na binigay nila sa amin kasi nasisikatan nga siya ng araw. Sabi nga ng midwife sa akin ay matulog nga lang muna ako pero hindi talaga ako makatulog niyan. Kasi nga kailangan ko nga daw magpalakas para daw may lakas naman daw akong umiri. At ito na nga yung ramdam ko na talaga yung sakit ng tiyan ko. Madami na nga ding dugo na lumalabas sa akin yan. At hindi ko na talaga alam kung ano yung iniinda kong sakit, kung sa balakang ko ba or yung sa tiyan ko. Pero buti na lang at si Cupboards ay hindi niya talaga pinapakita sa akin na kinakabahan din siya. Tanong nga siya ng tanong sa akin kung kaya ko daw ba. Pero syempre andito na ako at kailangan ko na nga kayanin. 2cm pa nga lang ako niyan pero sobrang sakit na ng nararamdaman ko. And after 2 hours nga, nagpunta yung OB ko at fully dilated na nga daw ako. Kaya dali-dali na nga din akong pinunta sa delivery room niyan pero hindi na kami nakapag-video dahil sa taranta ni Cupboards. At yan na nga yung nakapanganak ako at ito nga yung first meal na sinerve sa akin. Hindi pa rin nga ako makapaniwala hanggang sa mga oras na yan na nailabas ko nga si baby. Nahirapan nga silang palabasin siya kasi nga cord coil nga daw si baby. Kaya na-vacuum na nga siya. Lumabas na nga daw kasi yung ulo niya kaso kinulang ako ng ere at bumalik siya kaya vinacuum na nga daw siya. Sobrang nag-aalala na nga din ako nun kasi sabi nga nila brady na nga daw si baby at no response na siya. Habang umiiri nga ako ay sobrang dasal ko nga din talaga na sana ilumabas na si baby. Tapos nung lumabas naman na siya ay 30 seconds pa bago siya umiyak. Kaya nung narinig namin ni Cupboards yung iyak niya ay sobra din talaga yung iyak ko. Sobrang thankful talaga ako kay Lord nung narinig na namin yung iyak niya. At nung nakita ko nga din yung ngiti ni Cupboards, nung nakita niya si baby na umiiyak ay sobrang tuwa ko nga. Nung dinala na nga sa NICU si baby ay sinundan nga niya at iniwan na nga niya ako sa delivery room. Pero sobrang okay lang yun sa akin. At least alam namin na safe si baby. And finally, we are family of 3. So yun lang. Bye-bye!